Good morning po sa inyong lahat. Hallelujah. Welcome po sa ating pong vlogging po at magpapatuloy po ito ng ating pong topic patungkol po sa pag-ibig sapagkat ito po ay February na. So ito po ay kailangan nating matukoy o maintindihan ano ba ang meaning talaga ng love. So kahapon po napag-usapan natin yung source of love. Di ba po ang love po ay galing sa Diyos, siya ang may likha ng langit at lupa. So ang pag-ibig po ay nagmula rin sa Panginoon at sang sabi nga po sa 1 John 4:8, 'di ba, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. So, ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos at kung sino man ang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala ito sa Diyos. Ang pangalawa po na napag-aralan po natin kahapon ay patungkol po yung force of love. So, sabi nga ng Hebrews 7:25, dahil dito lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So, yung pong udyok na yon, yung pong kapangyarihang yon, para po sa kaligtasan po ng tao po, doon po sa kasalanan. Sabi pa dito, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. So ang Panginoong Hesus po yung force ng Panginoong pagmamahal sa atin para ito po'y magdugtong, maging connection sa ating pong Panginoon sapagkat tayo po'y napawalay sa Diyos dahil po sa ating mga kasalanan. Okay, so si Jesus po ang naging daan para po tayo'y magkaroon po ng connection kay Lord. Hallelujah. Kaya po siya yung tagapamagitan po natin. Amen. So ngayon pong araw na to at patutuloy po sa pag-aaral ng tungkol po sa pag-ibig. Hallelujah. Ano ba ang course naman ng pagmamahal ng Panginoon? Para saan ba to? Anong patutunguhan ng pag-ibig ng Diyos? Alam natin God is love, pero marami po kasi sa mundong ito, alam nila ang Diyos ay nagligtas, alam ng mga tao, ang Panginoong Hesus ay napako sa krus, alam nila na ang Diyos daw ay pag-ibig, pero para saan ba lahat ng ito? Yes, tagapamagitan po natin ng ating Panginoong Hesus, pero ano po ba ang nagiging resulta? Lahat po ay merong result. Sabi nga po sa Genesis, nung kinrate niya ang lahat ng bagay, sabi niya, napakaganda po ng kanyang ginawa. Okay. So in short, ito rin pong expression ng kanyang pagmamahal. Okay, hindi lang naman ito para lang maipakita sa tao yung kanyang pagmamahal. Meron pong resulta to. May patutunguhan. Okay, may resulta. Okay, ano po ba yung course ng pag-ibig na to? John 3:16 po. Napaka-basic po yan. Sabi dito sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sa ibang translation, bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. So ang pag-ibig ng Diyos, gusto niyang i-reach out ang tao at ang dulo po ng pag-reach out niyang yon, magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Bakit po gusto ng Panginoon tayo ay magkaroon ng eternal life? Sapagkat gusto niya na tayo makasama pang habang buhay. Yung walang hangganan, infinity po. So, in short, tayo po ay nilikha ng Panginoon to be eternal. But because of the wages of sin, ang nangyari nga po doon, death comes to mankind. So, gusto ng Diyos ibalik muli iyon sa pamamagitan nga po ng Panginoong Hesukristo. So, God's love reaches into the whole world. It touches young and old, the weak and strong, the great and small, the rich and poor, every race and every color. So, God's love is to love men, is to save men from destruction, from death. So, yun ang gusto ng plano ng Panginoon. Alam niyo po ba na ang impyerno o hell ay hindi po yan nilikha para sa tao. Ito po ay nilikha ng Panginoon para po doon sa mga nagrebelding anghel, yung po mga demonyo, yung mga devils. Yan po ang purpose ng impyerno po para po sa kanila, hindi po para sa tao. But the thing is, because of the sin, sabi nga po doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, yun po, nagtutulak po sa atin na tayo po ay pumunta doon sa lugar na kung saan kinreate ang impyerno para sa mga devils. In short, sinasama tayo ng devil doon sa impyerno because of the sin na kinukomit din po natin. Because these devils ay nagkaroon din po sila ng sin. They committed sin din po sa Heavenly Father po natin. Pero ang gusto ng Panginoon, ito pong mga tao ay may chance to redeem themselves. Ano po yung redemption na yan? Through Jesus Christ. That's why when you are in Christ, si Christ po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. In Romans 5:8 po sabi diyan,
pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. So in short, lahat po tayo from the past, present, and future, tayo po ay from patuloy na nagkakasala because ito po ay inherited sin, pero minsan lamang po namatay ang ating Panginoon, and then that is once and for all po yun. Ibig sabihin from the past, present, and future, yun po yun ang kailangan lang po, balik tayo sa John 3:16, manampalataya. Ang sino mang manampalataya kay Kristo Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ganoon kasimple siya. Pero inexpress ng Panginoon yung purpose niya na yung pag-ibig niya para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So in short, tayo po ay dinesign ng Panginoon for eternity and God wants us to go back to the original plan ng Panginoon. In Luke 19:10, ang sabi dito, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. So yan po yung main purpose, main mission ng ating Panginoong Hesus para hanapin at iligtas ang mga naligaw. Sino po ba yung naligaw? Yung pong mga tao na nagkasala. So, ang gusto ng Panginoon, makita itong mga taong to, hanapin itong mga taong to, then itong mga taong to magre-response. Kung walang response po, walang pagbabalik nung pagmamahal ng Panginoon, ay hindi po nila makakamit ang kaligtasan. Sapagkat ang sabi nga po muli ng John 3:16, sino man, kung sino man daw po, bata matanda, 'di ba? Mahina malakas, mayaman o mahirap, kung ano man ang antas ng buhay, sino man ang manampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. So when true Christian were filled with the true love of God, yung pong source, which is God Himself, they will be forced to share this love that they receive from God to fulfill the course of God's love to mankind. So lahat po ng talagang nagkaroon, nakaranas ng genuine love from God, sila lang naman po yung talagang nag-e-evangelize eh. Sila lang naman po yung may passion to bring other people to Christ, di ba? Kasi hindi naman po nila maiintindihan kung ano ba talaga ang ginawa ng Panginoong Hesus. Very simple lang kasi nakita nila. Nakita nila na si Jesus ay pinanganak during Christmas at sa pagdating naman ng mahal na araw, si Jesus ay napako sa krus. So when we talk to these people, makikita nyo, because sinabi nga doon, mahal ng Diyos ang tao, then makikita nyo po na mamatay daw si Kristo para sa mga makasalanan. So ngayon, ano yung susunod doon? Hanggang doon lang yung knowledge nila. When these people that God's poured His love, naranasan po natin yung pag-ibig ng Diyos, hindi pa pwedeng hindi natin maikwento po yan. Hindi pa pwedeng hindi natin ma-share yung goodness and love ng Panginoon. Bakit po? Nag-overflow po kasi yun. Just like God, nag-overflow yung pagmamahal niya, nilet go niya yung pagiging Diyos niya, bumaba siya dito sa lupa para lang iligtas po tayo. Ganun din ang mga tao na nakaranas po niyan. Kaya po ang importante po ay hindi po yung lagi lang tayo aatin ng simbahan. Iparanas ng Panginoon sa atin yung dakila niyang pag-ibig, mga kasama. So pag naranasan po natin to, ma-overwhelm po kayo sa pag-ibig ng Diyos. Walang tigil ang ating pong pakikipagtungo, makikipag-ugnayan po sa kapwa po natin at maibabahagi po natin ang pag-ibig na yan. Hindi lang po sa bibig, ito po ay gawa sapagkat ang Panginoon po is an action word. Yung pong ginawa niya, bumaba siya dito sa lupa, namatay siya para sa atin at iligtas po tayo. So, ganyan din po tayo, ma-express po natin bilang mananampalatay, tagasunod ng Panginoong Hesus, yung pag-ibig ng Diyos. So, this love will touch other people's life. Hallelujah. And they will know and realize kung ano talaga. Meron akong naalala na kung saan, sabi nila, kilala ko ang Panginoong Hesus, kilala ko ang turo ng Panginoong Hesus, pero hindi ko maintindihan bakit ganon ang mga sumusunod kay Kristo. Hindi ko makita kung ano yung o maranasan kung ano yung ginawa yung hindi nila naintindihan yung ginawa ng Panginoong Hesus daw. So in short, itong Hesukristo okay eh. Pero yung mga tagasunod niya, hindi naging okay. Kaya nahihirapan ang ibang tao na sumunod kay Kristo sapagkat itong mga taong taga-followers ni Christ ay hindi po talaga naging Christ-like. So what I'm saying, kailangan po tayo maging Christ-like so that people will believe us. People will know that Jesus is with us. Hallelujah. So,
sabi nga mahirap sumunod sa Panginoon pero kayang-kaya po because God is a Lord na nagpabago po ng buhay po natin. 2 Corinthians 5:17 po 'yun. So, He is unchanging God, is a loving God, at siya po ay nagtatransform ng sumusunod sa Kanya. So, wag po tayo maging religious. Tayo po ay hanapin natin yung wangis ng Panginoon, yung presensya ng Diyos. And I believe God will pour His love upon every one of us. Hallelujah. So I hope ito pong topic po natin about love ay makita po ninyo saan yung source, ano yung kapangyarihan ng love na to, at ano yung pinapatunguhan ng pag-ibig na ito. Hallelujah. Patuloy po tayo sa pag-aaral po ng patungkol po sa pag-ibig, itong mga series na to. Kaya po, stay tuned po kayo. Hallelujah. Manalangin po tayong lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyo pong mga tinuturo sa amin. Thank you, Lord God, because you are the God of love. We just pray, Lord God, na sa bawat araw, sa bawat oras, Panginoon, matutunan po namin, maranasan namin ang inyong pagmamahal upang kami rin po ay magkaroon ng transformation, O God, to love other people, Panginoon. Because this is what you have said, O God, this is your commandments, to love God with all our hearts and also to love people, O God, to love other people. Kaya po, Lord, we thank you so much for this, na tinuturuan mo kami little by little, and we pray that makita po sa buhay po namin ang transformation. In Jesus' mighty name, Lord. Amen. Amen.